Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello Sir Kira. Kwento ko lang po itong karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa department store. Tawagin niyo na lang po akong Yeye. 2016 nung mapasok ako bilang sales lady sa department store. Ako yung klase ng tao na nai-stress kapag nalilate. Ayaw na ayaw ko talagang nalilate. So kapag opening ako, 1 oras o halos 2 oras bago yung shift ko, nasa employees entrance na ako o sa kantin. Nasa ground floor lang din yung kantin ng mga employee. Tapos hindi pa kami pwedeng pumasok o umakyat sa locker room kapag sobrang aga. Nung una, hindi ko naman alam na bawal yon, na meron palang ganong rule. Kasi madalas, nasa baba pa lang ako, nakakakita na ako ng mga makakasabay tumambay sa kantin. Pero itong isang beses na to, wala pa. So pagpasok ko ng employees entrance, umakyat na ako agad sa locker area. Walang katao-tao sa hallway. Pagdating ko sa locker area namin, hingal pa akong naupo sa harap ng table. May nauna na sa akin doon na isang babae, nakaupo at nakayuko lang. Hindi ko makilala kasi parang umiidlip siya. Inilagay ko na yung bag ko sa locker ko. Then kinuha ko mula doon yung makeup pouch ko para makapagsimula na akong mag-ayos. At saka para hindi na rin ako makigulo pa doon kapag nagdatingan na yung iba pa. Magulo kasi doon kapag umaga dahil maliit lang yung locker area namin at parang nasa 10 tao lang yung kayang i-accommodate ng upuan sa harap ng salamin. Pagsara ko ulit ng locker ko, paupo na sana ako sa harap ng table nung may sumilip na janitress. Sinabihan niya ako noon na hindi pa daw pwedeng umakyat doon. Nagulat pa ako noon pero humingi ako ng pasensya kasi hindi ko kako alam na ganun pala. Kaya sabi ko, ipapasok ko lang ulit yung pouch ko tapos lalabas na ako. Tinanguan lang niya ako tapos hinintay pa niya ako. Pagsara ko ng locker ko, sinilip ko agad yung isa na natutulog. Wala na siya. Tinanong ko si ating janitress kung nauna na bang bumaba yung isa. Pero ang sagot niya, ako lang naman daw mag-isa yung nandoon sa loob ng locker. Siyempre nagtaka ako. Pero gusto ko na lang isipin na namalikmata lang ako. Kahit pa pinakatitigan ko yung babae para lang makilala ko siya. Dumiretso ako sa labas at tumambay sa malapit na puno. After 30 minutes siguro, nakita ako ni ate janitress at sinabihan ako na pwede na akong umakyat. So umakyat na din ako para makapag-ayos na talaga. May ilan na din akong nakasabay sa taas na hindi ko kilala. Kaya kahit papano, napanatag ako. Pag-upo ko sa harap ng salamin, bago ko nag-umpisang mag-ayos, nagdasal muna ako. Hindi kasi ako naniniwala sa multo, Sir Kira. Pero naniniwala ako sa demonyo na nag-aanyong tao. Akala ko nun, dito na to nagtatapos. Pero parang doon pa lang pala yun nagsimula. Ilang araw makalipas, umuwi ako sa boarding house galing sa trabaho. Since opening ako, maaga akong nakauwi. May 4 na kwarto ang boarding house na tinutuluyan ko. Magkakatapat lang kami ng pintuan. Pagdating ko doon, dumiretso agad ako sa kwarto namin. Nakita ko agad na bukas ang pinto nung nasa harap namin. Kaya nasilip ko kung sino yung nasa loob. Nakita ko doon si Ate Oli, isa sa mga ka-boardmate ko. Nakatalikod siya mula sa akin at may kung anong kinakalikot sa orokan niya. Binati ko siya agad at tinanong kung bakit ang aga niya. Nilingon niya ako at nginitian pero hindi niya ako sinagot.
kaya pumasok na lang ako sa loob ng kwarto. Nagbihis na muna ako, tapos lumabas para maghanap naman ng pang-dinner ko. Paglabas ko, nasilip ko si Ate Oli. Nandoon pa rin siya sa harap ng drawer niya. Hindi ko na siya ginambala, dumiretso na ako ng labas. Pero di pa man ako nakakalayo sa gate ng boarding house. Nakita ko na di kalayuan si Ate Oli, naglalakad pa palapit sa akin. So tinanong ko siya agad paglapit niya kung pauwi pa lang ba siya. Umikot-ikot pa siya nun sa harap ko habang ipinapakita sa akin na nakasuot pa siya ng uniform. Tinanong ko na lang siya nun kung nag-dinner na siya at niyaya siyang sabay na lang kaming kumain sa labas. Sumama naman siya at habang kumakain kami, sinabi ko sa kanya na may nagpapanggap sa loob ng kwarto nila bilang siya. Di pa nga siya makapaniwala. Pero sabi ko, kaya nga ako nagtatanong sa kanya kung pauwi pa lang siya. At saka buti ka ako, hindi ko pinilit kausapin yung nandun sa kwarto nila. Nag-antay pa muna kami ng ibang makakasama sa loob bago kami sabay-sabay na pumasok. At bago pumasok sa kanya-kanya naming kwarto, nag-pray din muna kami. Hanggang dito na lang, Sir Kira. May mga sunod pa dyan na experience namin sa boarding house. Pero halos same na lang naman din po kasi. Umalis na din po ako doon nung makahanap ako ng mas malapit sa trabaho ko. Yun lang po. Salamat. Good morning or good evening sa'yo, my goodness, Kira. At sa mga taga-subaybay mo. Ako nga pala si Edwin ng Marikina. May gusto lang akong ibahaging kwento. Pero bago yan, gusto ko lang magpasalamat sa'yo at sa mga kwentong ina-upload mo. Isa kasi ang channel mo sa palagi naming pinakikinggan ng pahinante ko kapag nasa biyahe kami. Nalilibang kami sa pakikinig sa inyo, lalo kapag sobrang traffic. Di namin masyadong namamalayan ang biyahe. Pampaalis din ang antok. Itong ibabahagi kong kwento, nangyari mga late 90s pa. Di ko na lang matandaan yung eksaktong taon at petsa. Basta bumiyahe kami noon pa south. Huwag na lang nating specify kung saan. Pahinante pa lang ako nung mga panahon na yon. Tinuruan lang din ako ng mga nakakasama kong driver. Kaya nung 2003, nakapag-apply na rin ako bilang driver. At iyon na nga rin ang naging trabaho ko, magpasa hanggang ngayon. Pero nakailang company na rin ako. So ito na nga. Nag-deliver kami noon ng mga katayeng manok. Bale, farm kasi yung pinagtatrabahuhan ko noon. Meron silang mga itik, manok, baboy, baka, at mga kambing. At nagde-deliver kami noon sa iba't ibang lugar sa Luzon. Madalas kong kasamang driver noon si Kuya Mario. Gaya nung araw na yon. Maaga kaming bumiyahe para iwas traffic. 5:00 pa lang lumarga na kami. Okay naman yung naging biyahe. Kaya lang nung nasa kalagitnaan na kami, biglang nasiraan yung truck. Kinailangan pang tumawag ng mekaniko para maipaayos na muna. Medyo malayo rin yung talyar na nahanap namin. Mabuti na nga lang din at naitabi pa ni Kuya Mario yung truck. Hapon na nung maayos yung sasakyan, kaya dali-dali na din kaming nagtuloy sa biyahe. Hanggang sa makarating kami sa isang medyo makipot na daan. Di ko alam kung anong oras na yon, pero madilim na nun. Sobrang layo-layo yung mga posteng may ilaw sa daan na yon. Parang pasulput-sulput lang. Wala din halos kaming nadadaan ng kabahayan. Bibihira na lang din yung mga nakakasabay naming sasakyan. Madalas mga truck na lang din at mga single na motor. Habang binabaybay namin yung daan na yon,
Napasulyap ako sa side mirror. May napansin akong aso na tumatakbo sa gilid ng daan. Di ako sigurado pero parang kulay itim. Tapos parang hindi normal yung laki. Yung direksyon ng pagtakbo niya papasamin. So hinayaan ko na lang. Di ko na gaanong pinagtuunan ng pansin. Di ako nag-isip ng kung ano. Siguro may ilang kilometro na din yung tinatakbo namin noon. Pagtingin ko sa side mirror, nakita kong may nakasunod pa ring aso. Normal sana yun kung ibang aso. Pero para kasing yun pa rin yung aso na yun na kanina pang nakasunod sa amin. Di nagtaka na ako. Ang bilis naman kako ng aso na yun at nakasunod pa rin sa amin. Natatawa pa akong sinabi yun kay Kuya Mario. Pero sabi niya, hayaan ko lang daw. Tapos inabutan niya ako ng asin. Kapag daw lumapit, sabuyan ko nun. Aswang daw kasi yung mga yon. Natawa lang ako nun sa sinabi niya. Akala ko nagbibiro lang si Kuya Mario. Di pa kami nakakalayo masyado. Biglang may kumalabog na kung ano sa itaas ng truck. Doon sa bubong ng karga namin. Narinig kong nag-ingay pa yung mga manok. Yung cargo kasi ng truck na yon, yung pangbiyahe talaga ng manok. Para siyang malaking tangkal na bakal na parang screen na malalaki yung square. Tapos may bubong lang na yero. So yun nga, may kumalampag. Pagkarinig namin nun, bigla niyang binilisan yung patakbo ng ilang metro. Tapos biglang preno. Dahil nga truck yung dala namin, sobrang lakas ng sagitsit ng preno at ng gulong. Medyo nag-swerve pa nga yung hulihan ng truck. Nagulat ako noon nung biglang may bumagsak na malaking itim na ibon sa harap namin. Tapos walang sabi-sabi na pinaharurot ulit ni Kuya yung truck. Medyo kinabahan ako noon. Kasi hindi naman ganun magmaneho si Kuya Mario. Sobrang maiingat yun mag-drive. Kaya nga din siya yung palagi kong sinasamahan sa mga biyahe. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, may mga namimeste na naman daw. Nagkatinginan pa kami saglit. Hindi ko masyadong nagets yung sinabi niya. Pero mamaya na lang daw niya sasabihin. Kita ko rin sa mukha niya na para siyang kinakabahan. Pinagpapawisan si Kuya Mario. Wala kasing aircon yung truck na yon, kaya nakababa lang lagi yung bintana. Aircon lang meron. Maya-maya, may kasunod na kaming truck. Busina ng busina sa likod namin. Tapos taas ng ilaw. Nagbagal ng takbo si Kuya Mario para maka-overtake yung nasa likod namin. Sabi ko pa baka madaling-madali. Nung magkatapat yung mga bintana namin, sumigaw yung driver ng kabilang truck. Yung manok nyo! Pinapapak na ng mga aso! Napamura na naman si Kuya Mario. Tapos nagkatinginan kami. Sabi niya, kapit. Tapos biglang preno na naman siya. Sabay biglang abante. Tapos preno. Tapos biglang atras. Maya-maya, itinabi niya sa gilid ng daan yung truck. Kinakabahan na ako nun sa nangyayari. Kaya tinanong ko ulit si Kuya Mario. Bakit kuya? Sabi niya, yari tayo kay Boss Weng. Nalagasan tayo ng manok. Tanginang mga yawa talaga yan. Sabay baba niya ng truck. Lalo tuloy akong kinabahan. Mukhang totoo yung sinasabi niya kanina. Di bumaba din ako. Diretso kami sa likod. At talagang ikinagulat ko yung nakita ko. May dalawang aso ang nakasabit sa likod ng truck. Kagat-kagat yung ulo ng manok. Agad silang sinabuyan ng asin ni Kuya Mario sabay mura. Tangina kayo! Weng asin! Sabuyan mo! Medyo natigilan pa ako nun sa gulat. Pero nung sumigaw nga si Kuya Mario,
agad din naman akong kumilos. Nag-iiyak na nagpulasan yung mga aso. Pagbagsak nung isa, nagulat pa ako sa laki ng mga yun. Talagang hindi normal. Alam niya yung aso na Saint Bernard. Parang ganun yung laki. O baka nga mas malaki pa dun. Ang daming dugong nagkalat. Ang dami ding patay na manok. Yung iba, pugot ang ulo. Yung iba naman, hati. Wasak ang katawan. Alam niya yung pinilit na pagkasyahing hilahin palabas ng kulungan. Ganon yung itsura nila. Mura ng mura si Kuya Mario. Dumampot pa siya ng bato at saka ihinagis doon sa mga aso na nung mga sandaling yon nakatayo sa di kalayuan sa amin. Parang tinatanaw lang kami. Ni hindi man lang natinag sa pambabato ni Kuya. Mabilis na kaming bumalik sa loob ng truck. Tapos pinaharurot na ni Kuya Mario. Mga 1.5 oras pa ng biyahe ay narating na rin namin yung pagde-deliveran namin. Humingi ng pasensya si Kuya Mario sa customer. Mabuti na lang at mabait si Kanando. Inaasahan niya na daw yon dahil hindi lang daw yon yung unang beses na nangyari yon. Kaya nga daw palaging marami yung order niya. Marami daw talaga kasing namemeste sa daan. Ganon daw talaga sa kanila. Nagpaalam kami sa kanya kung pwedeng doon na kami magpalipas ng gabi. Pumayag naman si Kanando. Inalok niya pa kami ng pagkain nun. At pagkatapos namin kumain, pinagkape niya pa kami. Inalok niya kaming doon na matulog sa isang kubo. Pero tumanggi na si Kuya Mario. Sabi niya, doon na lang kami sa truck. Habang nagkakape, doon na nagkwento si Kuya Mario. Ayun nga, aswang nga daw yung mga humahabol kanina sa truck. Mga aswang na magnanakaw ng buhay na kargo. Mga peste sa daan. Ilang beses na raw siyang nakabiyahe doon at pangatlong beses na raw na nangyari yon. Kaya nga daw ayaw niyang bumabiyahe ng gabi kapag doon ang ruta namin. Kaya nga raw inis na inis siya nun. Pero sabi ko kung tutuusin, mas okay na yung mga manok yung pinag-interesan nila kaysa naman sa kaming dalawa pa. Di na ako nakatulog nung gabing yon. Natakot ako na baka nasundan kami. Pagputok ng liwanag, agad na rin kaming bumiyahe pa uwi. At maayos naman ang naging biyahe namin nun. Isa yun sa mga biyaheng hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Pero hindi lang yan ang nakakakilabot na naranasan ko sa haba ng panahon ng pagiging biyahero ko. Marami pa. Marami pa. Pero sa susunod na yung iba. Hanggang sa muli. Salamat. Tawagin niyo na lang po akong Rose. Isa po akong kasambahay. Silent listener niyo po ako sa YouTube channel ninyo. At gusto ko din po sana na masubukang mag-send din ng kwento ko. Sarili ko po itong karanasan at wala pa po akong napapagkwentuhan nito kahit sino. Stay in kasambahay po ang trabaho ko at nakailang palit na din po ako ng amo. Pang-apat ko na po itong pinapasukan ko ngayon. Bago lang po ako dito at sa totoo lang, wala po sana akong balak na umalis doon sa huli kong amo kung hindi lang dahil sa mga nangyari sa akin doon. Sobrang bait po kasi nila at hindi nila ako itinuturing na bastang kasambahay lang. Kung anong kinakain nila, yun din ang akin. Pinasasabay din nila ako sa kanila kapag kakain na sila. Kapag magta-travel sila, kasama din ako. Kapag mag-mall, nandun din ako. Ang naging problema ko lang talaga,
ay nung simula nang tumira ako sa kanila, nagsimula ang mga sleep paralysis ko. Hindi pa po yun nangyari sa akin kahit kailan. Doon lang po talaga nung tumira ako sa kanila. Hindi ko pa nga alam yung sleep paralysis na yan. Naghanap at nag-search lang talaga ako ng kaparehong pangyayari sa akin. At doon ko ngayon nalaman. May sarili po akong kwarto sa bahay ng amo ko na yon. At ako lang mag-isa ang kasambahay nila. Unang beses na nag-sleep paralysis ako, nung unang linggo ko pa lang sa kanila. At dahil nga first time ko yun, sobrang natakot talaga ako para sa sarili ko. Sabi ko pa nga nun, magpapacheck up agad ako kapag nakuha ko na yung unang sweldo ko. Nagising ako ng madaling araw at hindi ako makagalaw. Naiyak pa nga ako sa kaba nun kasi iniisip ko kung anong nangyayari sa akin, kung may sakit ba ako o ano. At dahil din siguro sa sobrang kaba ko, nahirapan akong huminga. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na nakaganon. Basta ang alam ko, hindi ko madama yung katawan ko. Pero ang bigat ng dibdib ko. Nung makagalaw naman na ako, ay todo dasal ako na sana hindi yun malalang sakit o ano paman. Hindi na rin ako nakatulog nung mangyari yun. At buong araw yata, yun lang yung nasa isip ko habang nagtatrabaho ako. Napansin din yun ng amo kong babae kinabukasan. Pero dahil nahihiya pa ako sa kanila, sinabi ko na lang na wala lang yun. At hindi pa lang siguro ako nakakapag-adjust ng tulog. Namamahay pa ako. Ganun lang. Nung mga sumunod na gabi naman, hindi naman na ulit. Kaya napanatag na ako. Akala ko kasi hindi na mauulit talaga. Kaso ilang linggong makalipas, bumalik ulit. Straight yung higa ko nun. Tapos nakataas yung kanang kamay ko sa ulo ko. Nagising ako na parang hirap akong huminga. Hanggang sa para ko nang hinahabol yung paghinga ko. Doon na ako nagising kasi gusto ko sanang bumangon. Pero hindi ko na pala maigalaw yung katawan ko. Maski yung kanang kamay ko sa ulunan, hindi ko maigalaw. Hindi rin ako makapagsalita nun. Pero naididilat ko yung mata ko. Doon ko nakita sa taas ko, sa may kisame, na parang may kamay na nakalaylay. Nakatapat yun sa mukha ko. Una para siyang nakalaylay lang. Pero maya-maya, bigla yung gumalaw na parang akala mo ay inaabot ako. Takot na takot ako nun. Kasi hindi ako makagalaw o makasigaw man lang. Wala akong nagawa kundi pumikit at maghintay kung anong mangyayari sa akin. Di ko alam talaga. Yung kabog na lang ng puso ko yung nararamdaman ko sa sistema ko. Hanggang sa naramdaman ko na parang may dumikit sa braso ko na nasa ulunan ko. Tapos doon na ako nakagalaw. Napatayo ako. Lumapit ako sa pintuan para buksan ang ilaw. At nung lumiwanag na yung kwarto, ay wala naman akong nakitang kakaiba. Wala na din yung kamay na umaabot sa akin mula sa kisame. Bigla tuloy akong nalito. Kung totoo ba yun o panaginip lang. Hindi ko na pinatay yung ilaw ng kwarto ko noon. Bumalik ako sa higaan at nagdasal bago ulit natulog. Sumahod na ako't lahat. Hindi ko pa din nagawang makapagpa-check up, Sir Kira. Kasi ang daming ganap ng mga panahon na yun. At kapag rest day ko naman, gusto ko na lang na makapagpahinga ng maayos. Kaya ang ginawa ko, nag-search na lang ako sa Google. At doon nga ako bumagsak sa sleep paralysis. Pagkatapos nun, siguro naging 2 o 3 beses sa isang linggo akong mag-sleep paralysis.
May isang gabi nun na pinakakinatakutan ko talaga. Nag-general cleaning kami nung araw na yon. So may mga gamit na naipasok sa kwarto ko. Cabinet saka 2 upuan. The rest na hindi ko magagamit, inilagay na lang nila sa bodega. Yung upuan, inilagay ko malapit sa kama ko. Tapos yung isa sa tabi ng cabinet na malapit sa paanan ng higaan ko. Nagpakapagod talaga ako nung araw na yon. Pansin ko kasi na hindi ako nagsisleep paralysis kapag sobrang pagod ako. Nagtutuloy-tuloy talaga yung tulog ko. Pagod pero mas pabor sa akin. Nung araw na yon, mabilis akong nakatulog. Nanaginip ako nun. Pero sa panaginip ko, galit na galit daw ako. Hindi ko matandaan kung anong dahilan ng galit ko. Pero dahil doon, nagising ako. Napatingin agad ako sa upuan na malapit lang sa akin. Kasi pakiramdam ko nun, merong nakaupo doon at pinapanood akong matulog. Akala ko talaga may tao, pero wala naman pala. Sinubukan kong bumalik sa pagtulog. Tumalikod na lang ako mula doon sa upuan. Kasi pakiramdam ko, may nakaupo talaga doon at nakatingin sa akin. Hindi nawala. Naging mababaw yung tulog ko pagkatapos nun. Yung parang nakapikit lang ako, pero gising yung diwa ko. Ganun yung pakiramdam. Pero alam ko, nakatulog ako. Kasi nanaginip pa nga ako nun. Parang naituloy ko yung panaginip ko na galit ako. Hindi ko sure kung same dream lang yon. Pero dun nga sa pangalawang panaginip ko na yon, galit na galit ako. Kausap ko daw nun yung nanay ko dahil hinihingan niya na naman ako ng pera kahit kakapadala ko lang. Eto kasi yung karaniwang away namin ni mama, kaya siguro yan yung naging panaginip ko nun. Nasa kwarto ako at bukas ang ilaw. Nakaupo ako sa higaan habang kausap ko si mama sa cellphone. Habang nag-uusap kami, biglang may tumawa ng mahina sa gilid ko. Napatingin ako agad sa upuan na nasa gilid ng kama. Tapos nagising ako ulit. Mabilis akong napalingon agad sa upuan sa gilid ko. Ang tagal kong nakatingin dun kahit wala namang nakaupo. Grabe yung kabog ng dibdib ko noon, Sir Kira. Pakiramdam ko talaga, mababaliw na lang ako sa takot. Kahit na hindi ko naman alam kung saan talaga ako natatakot noon. Sinubukan ko pang maging mahinahon, pero hindi ko magawa. Humiga na lang ulit ako, tapos nagtalokbong ng kumot. Pakiramdam ko kasi talaga noon, may nakatingin talaga sa akin. At feeling ko, hindi lang ako mag-isa sa loob ng kwarto na yon. Naulit pa yon ng ilang beses hanggang sa nakakarinig na ako ng literal na mahihinang tawa at boses. Nailabas ko na ulit yung 2 upuan, Sir Kira, pero hindi na nawala yung nararamdaman ko. Sinubukan kong matulog ng bukas ang ilaw, pero hindi ko talaga kaya. Minsan nakapag-church ako ulit. Nailabas ko lahat ng dinadala ko noon sa pastor. Pinayuhan niya ako na magdasal palagi at humingi ng proteksyon. Tapos tinulungan nila akong magdasal nung araw na yon. Tapos ipinagdasal ulit nila ako bago ko umuwi. First time ko na lang ulit makapag-church noon. Dahil palipat-lipat ako ng trabaho nung una. Kaya hindi ako makahanap kung saan ako pwedeng makapagsimba. Noon lang ulit talaga. Nakita ko lang yung church nung minsang pauwi na kami ng amo ko galing sa mall. Simula nga noon, nakapagbalik loob na ako sa simbahan namin. Unti-unti, nawala na yung sleep paralysis. Hindi naman totaling nawala, Sir Kira. Pero hindi na yun singdalas nung dati. Yung mga boses at tawa, unti-unti na ring nawala.
Kaya nagtagal ako sa trabaho ko na yon nang lagpas 1 taon. Kung hindi lang siguro nagka-problema ang amo ko nun sa finances nila, baka nandun pa rin ako. Sa ngayon, Sir Kira, okay na ako. May mga pagkakataon pa din na nagsisleep paralysis ako. Pero hindi na sobrang lala, katulad nung kila ma'am. Nasabi ko din pala sa kanila yung nangyayari sa akin sa kwarto. At hindi rin sila makapaniwala. Yun pala, hindi pa daw talaga napapabless yung bahay nila. Kaya nung nakwento ko yun, nagpabless sila agad. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Napahaba ata masyado yung kwento ko. Pero sana mabasa nyo. Salamat po and God bless. Just call me G. Isa akong regular subscriber at listener from California, USA. This happened 7 years ago. May friend kami, ang name niya ay Mark. Coworker namin siya. Nakilala na rin namin yung misis niya dati. Siya si Rachel. Sadly, na-diagnose siya ng colon cancer na siya ring ikinamatay ng nanay niya. So what they did, since kakapanganak niya lang nun, bumalik siya dyan sa Pinas. So she was undergoing chemo. Alam niyo naman siguro yung time zone between California and Philippines. Kapag gising kami, ay tulog na kayong lahat dyan. Kami lagi ang magka-chat noon. Naging close kami ni Rachel. At gustong gusto talaga niyang mabuhay para sa anak niya. Nakakalungkot lang dahil namatay siya makalipas ang 1 o 2 taon ng pagkikimo. Dahil hindi na tinatanggap ng katawan niya yung chemo. So napanaginipan ko siya. Nasa hallway kami na madaming pinto. Nang makita niya ako, tumakbo siya sa akin. Sabi niya, "Paano ka nakapasok dito? Kailangan kong makalabas dito. Nananaginip lang ako." Sa isip-isip ko noon, alam kong patay na siya. So lumapit ako sa kanya para sabihing patay na siya at ako yung nananaginip. Pagkatapos noon, nagising ako. Actually, nagparamdam pa nga siya sa akin kasi nagpatay buhay yung ilaw sa sala. At nung sinabi ko naman na patay ka na, Rachel, tumigil din. So the next day, sinabi ko yun kay Mark. Napamura talaga siya nun kasi sabi niya, namatay daw si Rachel habang natutulog. So ibig sabihin, hindi niya alam na patay na siya. Nung masabi ko naman yon sa asawa niya, natapos na rin yung pagpaparamdam niya. Hindi na naulit pa yon. Ipinagdadasal ko na lang na sana masaya na siya sa taas. At sana po nagustuhan niyo itong creepy story ko. Thank you and more power. I'm Hyacinth. Madalas akong nakikinig ng podcast nyo sa Spotify. And finally, nag-decide ako na i-share na yung sarili kong creepy experience. Marami na din akong nakakakilabot na karanasan. Pero never pa akong nakakita talaga ng spirits o multo. Hindi rin kasi ako naniniwala sa kanila. Pero sa mga demonyo at elemental beings, yes. Sa tuwing may nakakatakot na nangyayari sa akin, laging gut feeling ko lang
Yung tipong alam kong merong nandun. Pero hindi ko sila nakikita. Minsan tuloy napapaisip ako, bakit ba wala akong ability para makita sila? Pero siguro, mas mabuti na ngang ganun. Kasi mula sa mga naririnig kong kwento sa channel nyo, ay naiisip ko na kung gaanong nakakatakot yun. Ang nagkukumbinsi sa akin na totoo yung mga nararamdaman ko ay yung mga tao na nagko-confirm din ng na-experience ko. Either nararamdaman din nila o ang masama, may nakikita silang kung ano. Itong insidente na to ay nangyari sa isang barangay sa Maguindanao. Medyo detailed lang po yung pagkakakwento ko kasi I'm into writing. Nakatira kami sa bahay ng lolo at lola ko. Matagal na po ang bahay na to. Simula pa po nung wala pa silang mga anak. Siguro mga 50 years na rin. Maliit lang po yung bahay. Pagpasok sa pinto, sa kaliwa, andoon yung lutuan at hugasan ng plato. Sa kanan naman, merong katre kung saan kami natutulog ng isa kong kapatid. At sa tapat nun, merong malaking sala cabinet. In a sense, living room siya, pero sa gabi ay nagiging tulugan namin. Tapos may dibisyon sa kanang bahagi ng bahay, papunta sa isang kwarto. Doon naman natutulog ang mama at papa ko, kasama yung dalawa ko pang nakababatang kapatid na babae. Sa bahay po na ito, nakaranas kami ng sleep paralysis, masasamang panaginip, at mga kakaibang pangyayari. Nakakita ang kapatid ko at asawa ng pinsan ko ng doppelganger ko. May mga gamit na biglang nalilipat ng pwesto. Ilang gabi ring hindi nakatulog ng maayos si mama kasi may naririnig sila sa kusina o sala. May boses na bumubulong sa tita ko nung minsan na nakitulog siya. Minsan din, may nakita akong sobrang habang buhok. Mula ulo hanggang puwet ng isang adult siguro ang haba nun. Tapos sunod-sunod na gabi rin na nagkaroon ako ng wet dreams. At sa paggising ko, nakataas na ang kumot at malong ko. Isang gabi, nasa higaan na ako noon. Nagsi-cellphone. Sa pader sa may lababo, merong isang imahe roon ni Virgin Mary na naka-frame. Nakasandig ito sa dingding na gawa sa sawali. Iniiwasan ko laging tingnan yon, lalo na kapag gabi. Iba kasi ang nararamdaman ko tuwing mapapatingin ako dito. Madalas po kasi, nai-imagine kong ngumingiti ito sa akin. Gusto ko na nga po sanang ipaalis yon, pero ayaw ni mama at tita. Kwento po ni tita, minsan na raw nilang inalis yon, pero may mga nagkasakit daw po sa kanila, kaya ibinalik din nila. Sabi niya, naging bantay na nga rin daw yun ang bahay. Swerte daw yun. So nagtalakbong ako ng kumot at doon ako nag-cellphone. Kapag hindi na ako halos makahinga, inaalis ko yung pagkakatalakbong ko. Takot po akong makitang nagsi-cellphone dahil sermon po ang aabutin ko panigurado at baka makumpiska pa yung cellphone ko. Maya-maya, nakaramdam po ako ng takot. Alam niyo yung pakiramdam na bigla na lang feeling mo na may kung ano. Kaya magsisimula kang kabahan at maging extra aware sa paligid mo. Ganun po yung naramdaman ko that time. Para kasing may mali. Parang may presensya. Tapos lalo pang lumala ang kaba ko nang biglang namatay ang ilaw sa sala. Gawa nang biglang nag-brown out. Kaya agad na po akong nagtalokbong ulit ng kumot. Sobrang dilim nun. Kaya itinigil ko yung paggamit ng cellphone kasi pinapakiramdaman ko yung paligid ko. Nandoon pa rin yung unsettling na pakiramdam.
at mas lalong lumala pa yun. Maya-maya, nakaramdam na ako ng lamig. Hangin na malamig. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay may lumusot na malamig na hangin sa loob ng kumot ko. Yung pagpasok niya, ay yung parang lumusot sa ilalim. Kaya naman mas kinabahan at mas natakot na ako. Agad ko pong inipit ang bawat sulok ng kumot sa katawan ko. Sa ulo, sa likod, sa braso, sa hita at sa paa ko. Halos hindi na nga po ako makahinga noon sa pagkakatalokbong ko. Pero wala akong lakas ng loob na tanggalin yun. Pawis na pawis man ako, tila hindi ako naiinitan. Tapos may dumagdag pa. Bakit pakiramdam ko noon? May katabi ako. Hindi ko naman naramdaman na lumubog yung higaan ko. Pero tila may presensya ng kung ano sa harapan ko nung mga sandaling yun. Parang hugis tao ito. Pakiramdam ko, may tumabi sa akin sa pagkakahiga. Narinig ko si Mama na pumunta sa sala at nagsindi ng gasera. Kahit na takot po ako noon, hindi ako bumangon. Nagkunwari akong natutulog dahil ayokong mapagalitan ako kapag nalaman na gising pa ako sa ganong oras. Nanatili akong nakatalukbong at pinilit na lang na makatulog. Pinilit kong binaliwala yung nararamdaman kong takot. At sa awa naman po ng Diyos, nakatulog rin ako. Kinabukasan ay nagulat kami ni Mama. Hindi po. Nakitulog po si Jenny kila Auntie Tere. Sabi ko kay Mama nung tanungin niya sa akin si Jenny. Si Jenny po ay ang kapatid ko na katabi kong matulog doon sa sala. Ngunit nung gabing ang iyon ay sa ibang bahay siya nakitulog. Hindi ba? Akala ko kasi siya yung katabi mo nung nagsindi ako ng gasera sa sala. Napakabog ang dibdib ko sa sunod na sinabi ni Mama. Akala niya raw si Jenny yun. Maliit daw kasi ang katawan ng katabi ko na parang bata. Tapos nakaharap pa sa akin. Talagang napahinto ako noon at nanigas sa kinatatayuan ko. Tinanong ko si Mama kung seryoso ba siya sa sinasabi niya. Kahit na alam ko naman na walang dahilan si Mama para magsinungaling o gumawa ng kwento. Kaya nga daw hindi na siya nagsalita pagkakita niya sa amin. Kasi akala niya talaga si Jenny yung katabi ko. Hindi ako makapaniwala nun. Paulit-ulit kong kinumpirma sa kanya kung talagang may nakita siyang katabi ko kagabi. Pero sigurado daw siya. Kaya mas lalo akong natakot nun. Napaisip ako. So totoo pala yung nararamdaman kong presensya kagabi. Naghihintay ako noon na bawiin ni Mama yung sinabi niya na nagbibiro lang siya. Pero hindi Grabe talaga yon. Hindi ko kinaya. Hindi ko inaasahan yon. Bilang pruweba na hindi siya nagbibiro, ay vinoice record ko pa siya noon habang sinasabi niya yon. At saka ko i-share sa kaibigan ko. Hindi ko kasi kayang sarilinin lang yon. Kailangan kong may makausap at maibahagi yung takot na naramdaman ko. Dati iniisip ko, baka paranoia lang yung mga gut feeling ko. Pero ngayon, alam kong kadalasan, kung hindi man sa lahat ng oras, kung ano yung nararamdaman ko, totoo pala talaga. Narealize ko din noon na tama nga yung naramdaman kong takot nung gabing yon. At totoo talaga ito.